Purihin ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa na nakasubaybay sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po yun, tayo po ay umawit muna sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung kay gandang alalahanin. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Minsan pa, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas niya, itinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Minsan pa, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Amen. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa inyong papuri, sa inyong karangalan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Good morning po. Pasensya na po, napuputol po yung ating live. Medyo mahina po yung signal ko. Napuputol po yung live. Sorry po, pasensya na po. Pakitype nga po dyan kung okay lang po yung signal tsaka yung sound ng aking boses. Purihin ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay, ang title po nito ay Mamuhay ng May Karunungan or Living with Wisdom. No, ang sabi sa awit o Psalms chapter 90 verse 12, ang sabi po dyan ay, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kami ng may karunungan. Ang sabi ng Biblia sa awit chapter 90 verse 12 ay, ipaunawa sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Ano po yung kasunod? Upang matuto kami, no, na mamuhay ng may karunungan. Tayo po bilang mga mananampalataya, alam na po natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lang, no? Maraming mga tao ngayon na kung mamuhay, kung magtrabaho ay parang
sobrang haba ng kanilang buhay. Kumbaga kung mamuhay sila ay parang confident sila na mahaba yung buhay nila. Pero tayo bilang mga mananampalataya at nakakilala sa Panginoon, kailangan maunawaan po natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lang. No? Kailangan habang nauunawaan natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lang, kailangan meron tayong karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Na meron tayong karunungan na habang tayo ay umiidad, habang tayo ay tumatanda, habang pumuputi yung ating mga buhok, habang kumukulubot yung ating mga balat sa muka dahil sa dala ng katandaan, kailangan meron tayong karunungan na pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, bilang mga mananampalataya, kapag meron tayong karunungan na nanggagaling sa Panginoon, meron tayong tatlong kaisipan na pag-aaralan ngayon. No? Sa atin, bilang tayo yung mga mananampalataya, alam na natin at talagang na-realize natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lang. No? Sabi nga dyan ay kung tataas natin yung basa ay ang tinatagal lang ng buhay ng tao ay 70. Kung malakas or walang bisyo ay aabot ng 80. No? Pero yung mga panahon ngayon, dahil sa mga kinakain ay sobrang marami ng mga pampalasa. Ito po ay nakapampapabilis ng ating buhay. Pero kailangan habang tayo umiidad, no? Habang tayo ay tumatanda, meron dapat tayong karunungan na nanggagaling sa Panginoon. No? Dapat tayo mayroong karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At yung karunungan ito ay nagbubunga ito ng tatlo na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Kapag meron kang karunungan na nagaling sa Panginoon, meron kang kaisipan na nagnanais kang higit pang kilalanin ng Panginoon. Pag meron kang karunungan na mula sa Panginoon, ang nagiging kaisipan mo una, nagnanais ka pang o nagnanais pa tayong kilalanin ng Panginoon. Okay. Naputol-pulo yung ating live, purihin ng Panginoon. Doon po tayo sa ating topic na kapag meron kang karunungan, meron kang kaisipan na higit pang kilalanin ang Panginoon. Sabi sa Pilipos chapter 3 verse 10 ay ang sabi diyan, Pilipos chapter 3 verse 10. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, ang sabi diyan, Pilipos chapter 3 verse 10. Kapag meron kang kapag meron kang karunungan, pag meron kang karunungan na galing sa Panginoon, magnanasa ka pa na makilala ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 3 verse 10 ay nais pang makilala ng Panginoong Jesus. No? Si Apostol Pablo ay nung nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At nung nagkaroon siya ng karunungan, nagkaroon siya ng kaisipan na higit pang kilalanin ng Panginoon. Amen. Na higit pang makilala ang Panginoon. Una, kapag meron kang karunungan na nanggagaling sa Panginoon, nagnanais pa makilala ang Panginoong Yesus. Ibig sabihin, kapag meron tayong karunungan na galing sa salita ng Diyos, magnanasa pa tayo na makilala pa ang Panginoong Yesus. Amen. Si Apostol Pablo, nung sinulat niya ito sa Pilipos 3 verse 10, ay nasa third missionary na siya. Pero bakit? Nagnanasa pa rin siyang makilala ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, Lord, I want to know you more. I want to know you more. Amen. Purihin ang Panginoon.
Pangalawa, kapag meron kang karunungan na nanggagaling sa Panginoon, pag meron tayong karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos, ano yung pangalawa? Mas higit na pinapahalaga ng mga bagay na hindi nakikita. Pag ikaw ay may karunungan na galing sa salita ng Diyos, papahalagahan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Basahin nga natin sandali. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 4 verse 18. 2 Corinthians 4:18. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang sabi diyan ni Apostle Pablo, no? Yung mga bagay na hindi nakikita ay pinapahalagahan. Pag meron tayong karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos, meron tayong wisdom na nanggagaling sa Word of God,